You're listening to Victory Baliwag. We hope that this message encourages you today. All right. Pwede bang palakpakan mo si Lord for this afternoon? Can I invite everyone to stand up as we read the word of the Lord? Yung ating pong babasahin sa hapong ito is found in the book of Acts, still in the same chapter 2. And we'll be reading from verses 12 through 14, and then tatalon po tayo sa verse 37. So I'll give you a few seconds to turn over to the book of Acts, chapter 2, verses 12 through 14 and 37. So if you're there, let's read. Sabi po dyan, and all were amazed and perplexed, saying to one another, what does this mean? But others mocking said, they were filled with new wine. But Peter, standing with the 11, lifted up his voice and addressed them, men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you and give ear to my words. And in verse 37, now when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, brothers, what shall we do? This is the word of the Lord for the people of the Lord. May God bless His word. Let's just commit everything in prayer sa ating pong Panginoon. Panginoon, as we dwell in your words this afternoon, may these words, Lord God, resonate in our hearts. That we be cut to the heart, Lord God, as we realize the truthfulness of these words. And again, salamat po, Panginoon. We give back all the glory to you in Jesus' name. Amen and amen. Sige pa, pwede na po tayong umupo. Now, nandito na po tayo sa second week ng ating pong mission series. Tungkol po sa missions ito. And in case you're new dito po sa Victory, one of the, sabihin na po nating marks of Victory ay yung pong missional po tayo. In fact, today, si Pastor Lloyd, together with Carol, and also yung ating pong mga estudyante ng Leadership 113 are in Bangkok, Thailand. Mag-iisang linggo na po sila doon. And this morning, kung hindi nyo narinig, Pastor Lloyd even preached in the church that was planted there in Bangkok, Thailand. Siyempre, meron po siyang interpreter doon. So, again, naniniwala po tayo and missions, and we believe that that's one of the walking or yung appointment ng ating pong Panginoon sa atin. So, kung namimiss niyo na po si Pastor Lloyd, next week po, nandito na po yon. And again, let's just recap kung saan po tayo nanggaling. And last week, I believe it was Pastor John who preached with you. At in-establish niya po yung ating pong pinag-uusapan dito, Alam niyo po, itong ginagawa natin, siguro natatanong ninyo, ito po bang ginagawa natin kung saan every Sunday we come together, we meet, and then we sing songs, and then hear the word of the Lord. Ito po ba'y biblical? Now, dito pong Acts chapter 2, dito po nyo makikita ang umpisa nitong ginagawa natin. Now, on that day, do sa day of Pentecost, kung saan po nag-ipon-ipon po yung 120 followers ni Jesus, and when they received the Holy Spirit, alam po natin, na last week, sabi nga, there was a great sound. Malakas na dagundong po yun. There was a great sound like the mighty rushing wind. At ito pong malakas na tunog na ito, na para pong napakalakas na hangin, hindi lamang po nila narinig doon sa lugar, kung saan po sila nag-ipon-ipon, kundi narinig po yun sa buong paligid. And during this time, Pentecost, meron pong festival na nangyayari sa Jerusalem, kung saan po yung mga Hudyo, mga ethnic Jews, ay umuwi po sa kanilang bansa para makipag-celebrate dito sa Day of Pentecost. And by the way, 50 days bago po ito, was the festival of Passover or Passover Festival. Meron pong tatlong mga major festivals ang Israel. Yung pong Passover, tapos itong Pentecost, at meron pa po silang Feast of Tabernacles, mga September, October po yun. So malamang po, yung mga uma-attend o umattend nung Passover,
And by the way, yung pong Passover, nagkataon doon po kinrucify si Jesus Christ. 50 days after, ito naman po yung Pentecost. Malamang po, yung mga umattend nun ay nandito rin sa Pentecost. At ang nangyari po, ito na yung malakas na tunog. Tapos, narinig po nila yon. Tapos merong parang apoy, no, na galing sa kisame. Tapos unti-unti pong bumababa ang apoy na to. So, imagine nyo ang inyong mga sarili. Isa po kayo dun sa 120 followers ni Jesus Christ. So, nakikita mo, yung apoy bumababa. Tapos, nag-divide po ito. At isa pong dumadapo doon sa mga disciples. And malamang kung nandun ka, iisipin mo, nako, kay Peter siguro dadapo yung isang apoy, yung isa naman siguro kay Mary. Pero hindi mo iniisip na baka may dumapo sa'yo. Pero nakita mo, may dumapong apoy sa'yo. Like tongues of fire. Yun po yung sinabi doon sa Acts chapter 2, the first 12 verses, no? Or the first 7 verses. Tapos po, nagkaroon po sila ng utterance. Ibig sabihin, nagsalita po sila ng mga lengguaheng hindi naman po nila pinag-aralan. And kung nagsalita po sila siguro na Italian or French, baka may nagbisaya pa ron siguro. But anyway, narinig po ng mga taong nasa paligid yun. Hindi lamang po yung 120, kundi nung narinig nila yung malakas na dagungdong, tapos nagsalita po sila, yung mga tao po sa paligid, yung mga uma-attend ng piyesta, no? Sabi nila, ano ba itong mga taong to? Bakit ang iingay nila at nagsasalita po sila ng mga lengguaheng naintindihan nila? Malamang kung meron pong ethnic Jew nang galing pa po sa Italy, halimbawa lang po, kaya Espanya, na nakakapag-speak po ng Spanish or Italian, narinig nila itong mga Hudyong to na nagsasalita ng mga lengguwahe po nila, no? So, ayan. Balik lang po natin. No? Nagsasalita po ng mga lengguwahe nila. Pero sabi nung iba, no, naku, mga lasing lang yan. 9:00 ng umaga, pero yung mga 120, mga lasing na raw. Anyway, bago po tayo mag-proceed, no, kasi yung po yung konteksto nung nangyari last week, na kinuwento po malamang ni Pastor John. Segue lang po ako, no, sa isang topic. Magkwentuhan lang po tayo, no. So, alam niyo po, kaming mga pastors, pangkaraniwan po, o paminsan-minsan, di naman pangkaraniwan, pero paminsan-minsan, nakakatanggap po kami ng mga personal messages, whether in social media o kaya sa text, or maybe after the service, may malapit, no, sasabihin po nila, no, Pastor, ang ganda po ng message. I appreciate the message. At alam niyo po, no, the usual, no? And I'll admit, I love getting those messages na lalapit sa'yo o kaya i-appreciate yung iyong pin-prepare na sermon kasi hindi po biro para po sa aming mga pastors na every week to come up with the sermon. At hindi lamang po mag-aral at pag-aralan yung amin pong ipipreach every Sunday, kundi talagang pinagbubuhusan po namin ng oras at effort yan. And therefore, isa pong reason kung bakit na-appreciate ko po yung mga ganun mga comments before ay dahil nababalidate po yung pagod at hirap at effort na iginugol ko po to the study of the Word para po ma-deliver. Pero yung isa pong reason kung bakit na-appreciate ko rin po, jahe man. And again, meron pa bang gumagamit ng salitang jahe? No? Yung mga millennials, hindi nyo pa siguro alam yung salitang jahe, pero sino yung mga Melinya rito? No? Naintindihan nyo yung jahe, di ba? Pero yung mga millennials, hindi nila alam yun eh, no? Alam nyo yung jahe, mga sosyal na salita namin nung araw yun, no? Ibig sabihin nun, nakakaya. So, pag sinabing jahe man sabihin, nakakaya mang aminin, no? Na is another reason kung bakit I love before, no? I love receiving those messages or yung mga praises, no? Ay nai-stroke po yung aking ego. Dumataba po yung aking puso until hindi ko na po sila na-appreciate. Now, about 2 or 3 years ago, may pandemic pa nga noon, natatandaan ko po, in the pulpit, meron po akong sinabing to some, no, naging controversial, o yung iba parang nasaktan niya ata, no? Kasi sabi ko, though I love and appreciate receiving those messages, I don't appreciate them anymore. You know what?
gives joy to my heart pag may nag-comment po sa akin. Mas gusto ko pong makarinig ng ganitong comment. No? Halimbawa, thank you, Pastor, sa message. I really appreciate it. And because of that, nagdesisyon po akong magpatawad. O kaya, thank you, Pastor, I appreciate the message. And because of that, ay nagbago po ang aking pakiramdam sa aking mga relasyon at gusto ko pong mas maging mabuting asawa o kaya tatay sa aking mga anak. Or this message na, salamat, Pastor, dahil doon sa message, ay ayusin ko na po ang aking relasyon. Or, salamat, Pastor, I appreciate the message at dahil doon, I'm going to take a step of faith. Mas maganda pong pakinggan siguro yung mga ganong klaseng messages kasi ano po yung kaibahan? Instead of just appreciating, meron pong parang aksyon na nangyayari. Now, hindi ko po ina-undermine, marahil po, no, yung mga nag-PM sa akin, hindi ko naman po ina-undermine na malamang meron din pong pagbabago sa kanila pong mga puso at isipan nung na-appreciate nila, hindi lang siguro nila inarticulate. So, I must admit, no, baka meron nga pagbabago. Pero mas maganda pong isipin, no, na pag na-appreciate po at nakatanggap po ako ng ganong klaseng messages, salamat po sa message, Pastor, at dahil dyan, ito po ang aking ginawa. In other words, I realized at that moment, hindi po sukatan ng isang magandang sermon halimbawa ay yung number of appreciation or yung dami po ng mga ang galing, Pastor. Kung di, ang sukatan po ron ay kung ito po'y nag-impact sa kanila pong puso. Dahil narinig nila yung sermon, may nagbago po sa kanila or ninais nilang magbago. In other words, hindi po amen ang sukatan po ng isang meaningful sermon, kundi action. Not amens, but action. Ang sa tingin ko, ang sukatan ng isang sermon na effective. Kaya mula noon, ako po, na-realize ko, no, preaching is not about delivery. Preaching is about impact. Did it make an impact on the hearts and lives of the people who heard it? Nagkaroon po ba sila ng confrontation ng kanilang mga puso? Na-stir up ba ang kanilang mga pananampalataya para magbago? Yan po ang makikita natin mismo doon sa Day of Pentecost. Doon sa Acts chapter 2, kung saan po sila po ay na-fill up ng Holy Spirit. At yung pong nangyaring yun, yung malakas na tunog, tapos merong tongues of fire, nagsalita po sila, preparasyon lang po yun. Hindi po yun yung mismong sentro nung istoryang makikita sa Acts chapter 2. And therefore, the reason why I am belaboring yung preaching, siguro yung iba sinasabi na, Pastor, elemento mo yan eh. Kasi preacher ka. Hindi naman para sa akin yan, pero siguro pagbibigyan nyo ako para makinig, no? Pero magstay ka lang, no? Baka ikaw rin, you are commanded to preach. Because in Acts chapter 2, itong ginagawa natin ito, no? Ang umpisa po nito, ang history po nito, nandun po sa Acts chapter 2. Nag-umpisa po ang early church. Nag-umpisa po yung simbahan. Itong ginagawa natin during Acts chapter 2, the coming of the Holy Spirit, at nag-umpisa po siya sa isang sermon. Yes, merong narinig na malakas na dugong-dong, nagsalita po sila, pero preparasyon lang po yun. At ang birth ng early church ay yung pong sermon na diniliber po ni Peter, ni San Pedro. So, in Acts chapter 2, verse 14, doon po natin makikita ang umpisa ng sermon ni Peter. Now, remember, sabi po nung mga nakapakinig, no, sabi nila, siguro mga lasing lang yan, mga Hudyo yan eh. Pero kung ano-ano mga sinasabi, mga lasing lang yan, narinig ni Peter yun. Tapos ang ginawa ni Peter, filled with the Holy Spirit, tumayo siya, tapos in-address niya, no? And we can see, if you have your Bibles from verse 14 up to verse 36, yan po yung preaching o sermon ni Peter. Now, of course, maiksing buod lang po yan. Some scholars believe na yung preaching po ni Peter ay mahigit 1 oras. Alas 9 sinimulan, baka natapos to. Alas 12 kung 3 oras. And even some commentators say na 3 oras. So, buod lang po yan. So, again, hihimay-mayin po natin ang preaching po ni Peter. So again, ang gusto ko pong i-highlight dito,
na sentro or central po sa isang worship service ay yung sermon. In fact, meron pong isang survey na galing po sa Barna. Sabi po 83% of churchgoers say that the sermon is the major reason they attend. So tignan mo yung katabi mo. Mukha bang nandito yan para dun sa sermon? O kaya baka nandito yan dahil maluwag dito, komportable rito. Kaya mamaya pupunta ako dito sa inasal. Kakain kasi kami. No? So, in other words, ang sinasabi po nito, 4 out of 5 people who attend worship service ay pumupunta raw po para makinig dun sa sermon. Napaka-importante po. And that is why I believe, no, sentro talaga ang sermon, napaka-importante po ng Word ni God pagdating po sa ating worship service. Sabi nga ni Paul, si Apostol Pablo, meron po siyang intern, si Timothy. No? Kasi si Timothy, tinetrain niya, at ipagkakatiwala niya kay Timothy yung isang church na in-establish ni Paul, yung Ephesus. Sabi niya kay Timothy, no, in 2 Timothy chapter 4, verse 2, preach the word, be ready in and out of season. And therefore, Paul recognized na napaka-importante nung sermon. No? Tapos, makikita rin po natin, halimbawa po, si Peter in Acts chapter 3, verse 20, nag-preach po siya sa synagogue. He preached in the synagogue. Si Peter at si James, si John in Acts chapter 4, verse 2, they taught and preached through Jesus. And we can see na doon sa chapter 8, verse 5, si Philip naman, nandun siya sa Samaria, wala na siya sa Jerusalem, at sinabi po ron, Philip preached Christ unto them. In Acts chapter 8, verse 25, si Philip nag-testify pa the word of the Lord. In Acts chapter 9, verse 20, and immediately Paul preached Christ in the synagogue. In other words, from Acts chapter 3, 4, 5, no, chapter 6, chapter 8, chapter 10, chapter 13, all the way to chapter 30, hanggang sa kahuli-hulihan pong chapter ng Acts, mababasa nyo po dyan yung centrality ng preaching. Wherever the apostles went, nag-preach po sila. And every time na nag-preach po sila, lumaki po yung church. At dito po, makikita po natin kung paano po nag-umpisa ang early church sa pamamagitan po ng sermon ni Peter, at makikita rin po natin dito kung ano po yung nangyari doon sa kanyang preaching. Now, dito po sa ating church, no, dito sa Victory, meron po tayong mga Bible studies, meron po tayong Victory groups, meron tayong mga programa tulad nung Leadership 113 natin na nandun po sila sa Thailand ngayon, nagpa-practicum. And by the way, not only that, meron din tayong mga missions, no? Kung saan po, I believe, no, yung 10 days missionaries natin pupunta sa South Korea. And then later on this year, meron naman pong another group, no, mga Leadership 113 group, kasama po ako ron, where babalik po kami sa Thailand pero hindi po sa Bangkok. So, we have so many programs. Importante po yun. Hindi ko po ina-undermine ito po mga programa nating ito, no, where we equip our leaders, where we train them. Importante po yan. Pero kung ito po ay nagre-replace nung preaching, meron pong di tama ron. Dahil sentro po dapat sa life of a church ang preaching. Sabi nga ni John Brodus, no? Si John Brodus, mamaya sasabihin ko kung sino yan taong yan. Sabi niya, no other religion centers its worship on regularly hearing God's word. No other religion pertaining to Christianity. Nakasentro po ang Christianity sa sermon. At sabi na, this is the Spirit's design. And dito nakita natin, ang Spirito po ng Panginoon mismo, yan po yung nag-usher in nitong ginagawa natin na nakasentro po sa preaching. And distinct to Christianity and so powerful that other religion copy. Kasi wala sa libro nila, pero nasa libro natin at pinipilit po nilang kopyahin itong mga ginagawa natin. So napaka-importante po. Now, by the way, si John Brodus, no, na 18th century preacher po yan, napakagaling na preacher yan. Siya po yung nag-mentor kay Charles Spurgeon. Kung di niyo po kilala si Charles Spurgeon, isa pong napakagaling na preacher niya. More than 6,000 sermons yata ang pinreach niyan. But anyway, si Jesus kaya, importante kaya kay Jesus yung preaching? Well,
Pakinggan natin si Jesus na mismo nagsabi in Luke chapter 4, verse 18 to 19. Sabi ni Jesus, "The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor." Doon nakita natin yung puso ng Panginoon kung bakit napaka-importante po ng preaching. Dahil may compassion siya para sa mahihirap. Tapos sabi dito, to preach, Jesus to, to deliverance to the captives. Captive by sin or the world. At sabi niya, to preach the acceptable year of the Lord. So galing na mismo kay Jesus, inare-recognize niya yung kanyang layunin at yung importansya ng preaching. Ang priority ni Jesus na pinrophesy in Isaiah, actually, ito kino-quote ni Jesus dito, yung pinrophesy sa kanya 1,500 years before, na yung centrality ng preaching. At si John, Apostle John, chapter 7, verse 28, sabi niya, Jesus cried out in the temple proclaiming. That's another word for preaching, proclaiming and teaching. So, hindi ko na po ibebelabor na gaano ka-importante sa buhay po ng ating Panginoon yung preaching. And alam niyo po, pwede po natin baguhin itong worship service natin, di ba? Kantahan na lang tayo rito, tapos may mga pray for one another, tanggalin na natin yung sermon. Pwede po nating balasahin yan o kaya bagu-baguhin. Pero ako, naniniwala po ako, nothing replaces preaching in our liturgical service. And therefore, dito po sa Acts, nung pong na-feel po sila ng Holy Spirit, nag-preach po sila. Not only that, si Peter mismo tumayo. Ang ginawa po ni Peter nung pagkatapos nilang marinig yung malakas na tunog galing sa langit, tapos ito na yung tongues of fire, nagsalita po sila ng iba't ibang lengguwahe. Again, sinabi ko po, preparasyon lang po yun para makuha yung attention nila. Tulad po ng ginagawa natin dito, no? Before the preaching of the word, ano po yung ginagawa natin? May fellowship muna, di ba? Tapos, we sing songs of praises, pero preparasyon lang yun. Pagkatapos no, meron tayong announcement, sacrificial giving, tapos ito na yung sermon. So, isipin po ninyo na yung malakas na tunog, yung kanilang pagsalita ng mga iba't ibang lengguwahe, preparasyon lang po yun para dun sa gagawin at mangyayaring susunod. At ang nangyari po nun, nung narinig ni Peter, mga lasing lang yan. Kaya kung ano-ano mga sinasabi, tumayo si Peter at dinipensahan niya yun. Dinipensahan niya yan. So, dito makikita natin ano ba sinabi ni Peter. Well, tatlong bagay po ang ating dadaanan ngayon. No? Tatlong tunog. Since pinag-uusapan naman po natin the sounds of Pentecost, mga tunog, mga narinig po nila. No? So again, dito sa ating pag-uusapan from verse 12 through verse 37, although iniskipan na po natin kasi yun yung sermon ni Peter, tatlong tunog, echo, thunder, and cry. The echo of heaven, pag sinabi po nating echo, parang umuulit, di ba? No? So galing sa langit yung tunog, pero merong inulit si Peter doon sa kanyang sermon. Tapos, part ng kanyang sermon, makikita natin doon yung thunder. Pag sinabi po natin thunder, malakas na tunog yun, di po ba? Minsan pa nga, biglang pag kumidlat, nagugulat pa tayo eh. So, ginulat ni Peter. No? Una, in-echo niya doon sa kanyang sermon, tapos ginulat niya. Sinet up niya siguro, no? Parang ganun. And then, finally, the cry of the heart. Now, itong cry of the heart, hindi po galing kay Peter to. Ito po yung tunog na tahimik na nanggaling po dun sa nakapakinig nung sermon ni Peter. So yun po yung pag-uusapan natin dito. Let's take the first one, the echo of heaven. Now again, naihanda na sa malakas na tunog. Eto na, ready na sila. Sabi ni Peter, men of Judea or Jerusalem, sabi niya, ang mga taong to, sabi niya, hindi sila lasing. Ano naman yung chance na alas 9 ng umaga, tapos 122, nalasing sila, di ba? So, hello, pakicheck nyo naman yung logic ninyo. So, yung mga tao dito, nakuha yung mga pansin nila, tapos eto na si Peter, magpipreach na. Alam nyo, yung sermon po ni Peter dito, pwede po nating i-divide sa dalawang bahagi.
Yung first part, mababasa po natin in chapter or verse 14 through 21. At yung second part naman, mababasa po natin from verse 22 through 36. So, yung unang bahagi po, bakit ganun kaya yung sermon outline ni Peter? Well, yung unang bahagi po, mapapansin natin na, mamaya, tignan nyo na lang, no? Ay binalikan niya yung Old Testament. Wala pa namang Old and New Testament, pero meron po silang libro. Yun po yung tinatawag na Tanakh, no? So, yung pong kanilang libro, alam po nila yung mga libro na nandito po ngayon sa ating Old Testament. At ang ginawa ni Peter doon, yung unang bahagi, no, ng kanyang sermon, ay kino-quote niya yung pinrophesy sa Book of Joel, particularly chapter 22, from chapter 22 or chapter 28 to 32. Bakit? Ano ba yung sinasabi sa Book of Joel? Sa Book of Joel, nandun po yung pinrophesy, some 1,000, more than 1,000 years bago po dumating itong Holy Spirit sa Acts 2. Nandun po yung pinrophesy na darating po ang Espiritu ng Panginoon to the nation of Israel. At pagdating po ng Espiritu ng Panginoon to the nation of Israel, nasa future yon nung sinulat ni Joel, ay magpo-prophesy daw yung kanilang mga sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Your female and male servants will prophesy. In other words, kaya po inumpisa ni Peter yung kanyang sermon dito sa Book of Joel. Sinasabi niya, yung pinrophesy doon sa Book of Joel, eto na yung katuparan na yun. Kung saan binuhos ng Panginoon ang kanyang spirito sa kanyang church. Kaya sila nag-prophesy. Sila'y nag-utter. Eto na yung katuparan na yun. So nung nakuha na nila yung point ni Peter, eto na, nakahanda na si Peter para pumunta naman dun sa second part ng kanyang sermon. At dito makikita natin the thunder of the cross. So inihanda niya, in-address niya yung kanilang maling akala kasi sabi nila, anong ibig sabihin nitong mga taong to? Bakit sila, kung ano-ano sinasabi, in-address niya yun. Tapos pinakita niya, ang nangyayaring ito, pinrophesy yan sa Book of Joel. So nung nakahanda na sila, nakuha niya na yung atensyon, eto na. Ibubuhos niya na ngayon ang kanyang main message. Dahil po, dito sa second part, makikita po natin yan from verse 22 to 36. Nag-quote din siya in the Old Testament. Ano yung kinote niya rito? 2 chapters sa Psalm. Una po yung Psalm 16, yun po yung kanyang kinote. Bakit po? Ano ba yung nandun sa Psalm 16? So itong pong mga Hudyo na nakakapakinig sa kanila, no? Yung pong mga debotong pumunta sa Israel during that time, doon sa Psalm 16, dito makikita po natin yung life, death, and resurrection ng Messiah. Siyempre, yung pong may akda ng Psalm 16, si David, pero si David dito was prophesying about the coming Savior. And therefore, kinoconnect na ngayon ni Peter yung nangyari na 50 days before, remember, merong kinrucify dito, yun na yung Savior. So, sinasabi doon sa Old Testament, doon sa Psalm 16, yung life, death, resurrection ni Jesus Christ at nabuhay siya muli. At pagkatapos nun, sumegway siya sa Psalm 110. Bakit? Ano po ba yung nasa Psalm 110? Doon sa Psalm 110, sinasabi po ron, ito yung taong pinapako ninyo sa krus, ito yung exalted Messiah. Ito na yung pagdating nung inaabangan nating tagapagligtas natin. So nakita po ba ninyo yung beauty ng sermon ni Peter, no? And I believe, yung pong sermon ni Peter, yung po dapat yung tinutularan ng mga preachers because this is an example of apostolic preaching. So yung po yung pattern, sinet niya, no? So again, nung nakahanda na sila, no? Narinig na nila na itong si Jesus, eto na yung pinrophesy na Messiah doon sa Old Testament. At alam po ninyo, yung ending nung sermon ni Peter ay kapansin-pansin. Kanina sinabi ko, no, yung mga nakikinig ng kanyang sermon, yung pong mga pilgrims na bumalik sa
Israel during that time kasi piyesta to. Baka yun din po yung umattend nung Passover. At malamang nasaksihan nila yung crucifixion ni Jesus Christ. Baka nakiisa pa nga sila dun sa mga sumigaw doon, "Crucify Him! Crucify Him!" And then, dito sa Pentecost, malamang nandun pa rin yung mga taong yun, na nasaksihan yun. Pero kung ikaw si Peter, nagtatalumpati ka ron, no? Tapos sinabi nyo, kasi ito yung sinabi niya, no? Doon sa verse 36, sabi niya, "Let all the house of Israel therefore," pinagsisigawan niya to, parang thunder, no? "Know for certain that God has made Him both Lord and Christ, this Jesus whom you crucified." Now, kung ako siguro si Peter, medyo matatakot ako kasi ang kausap ko rito, ito yung nagpapako kay Jesus Christ. Paano kung sinigaw nitong mga tao to? Sino ba tong nagsusumigaw na tong si Pedro, no? Baka sumigaw din sila, "Crucify Him." O di, napako ng di oras si Pedro rito, di ba? Pero notice, no? By the way, si Pedro, ano po ba ang credential ni Peter, no? Siya po ay isang college graduate na merong master's in theology. Di po ba? Tama? Hindi, wala. Walang aral si Peter. Mangingisda lang siya, di ba? And by the way, mamaya meron akong i-reveal na katangian ni Peter. Very skilled po siya. No? By the way, kung si Pedro ay nabubuhay ngayon, sa tingin ko magiging chef. No, magiging chef si Peter. Mamaya abangan ninyo, no, para mag-stay kayo. Nasa Bible po yun. Anyway, so, biro mo, no, kinonfront niya yung mga nakikinig doon na nagpapako malamang kay Jesus. Tapos sasabihin niya, etong si Jesus na pinapako nyo. At ito po yung response nila. Ang response po na narinig po natin yung echo from heaven, yung first part ng kanyang sermon, narinig po natin yung kung paano niya pinagsigawan na ang pinapatay, yung life, death, resurrection of Jesus Christ, at kung paano yung pinapatay po nila ay yun po yung Messiah. Ito naman yung cry of the heart. Dahil imbis na nagalit po ang mga taong nakakapakinig kay Peter, ang response po nila, makikita natin sa verse 37, sabi niya, "Now when they heard this," nung narinig nila, no, yung sermon ni Peter, at kung paano niya ni-rebuke, itong taong itong pinapatay ninyo, si Jesus, ito yung ating Panginoon. They were cut to the heart. Nahiwa po yung kanilang puso and said to Peter and the rest of the apostles, "Brothers, what shall we do?" Napansin niyo po ba, no, yung response na yun? Parang kanina sabi ni Jai, no, that is the proper response, no? Napansin niyo po ba yung response nila? Iko-connect ko po yan doon sa opening statements ko kanina, no? Yung response nila is a response to take action. Hindi po nila sinabing, "Oh, great sermon, Peter." At nag-praise and worship sila. Hindi po sila nagsipag-alisan tapos kasi baka tanghali na nito dahil iniisip nila, kumakalab na yung sikmura nila. Hindi po. Ang naging response po nila, they were cut to the heart at sabi nila, ano kayang gagawin natin? Now, this is not a question out of curiosity dahil hindi nila alam. Kundi this is a question of desperation. Naranasan niyo na po bang maging desperate, no? Yung wala ka nang alam, o wala ka nang magawa, kumakapit ka na lang sa patalim, parang ganito po yun. They were desperate. Anong gagawin natin? They were cut to the heart. After hearing the thunder about the life, death, and resurrection of Jesus Christ, that the Christ is the Savior exalted, eto, they were cut to the heart. At napaka-powerful po nung resulta. They respond with a question. Anong gagawin natin? Anong gagawin namin? The final sound na narinig po natin dito, no, hindi po yung malakas na dagundong o thunder. The final sound na narinig dito ay yung most probably the silent sound of the heart being cut. Cut to the heart, ika nga. And this is obviously tungkulin po ng Holy Spirit.
Dahil ang Holy Spirit po, no, kahit na makarinig po kayo rito na mag-preach na napakagaling, pero hindi po, wala po yung Holy Spirit sa kanya, wala pong mangyayari doon sa sermon na yun. It is the Holy Spirit's work. Without the Holy Spirit, wala pong mangyayari sa lahat po ng ginagawa natin. And the crowd has something very interesting to say. Ano ang gagawin namin? And the whole point of going into church and encountering God, no? Kung bakit po tayo nandito, tulad ng survey, to listen to the sermon, that's the main. Pero bakit? What's in the sermon? Tayo po, no, bilang church, tayo po ay representante. Kasi kanina sinabi ko, Pastor, ikaw lang naman ang tinawag para mag-preach. Hindi po. Another word for preaching is proclaiming. Ikaw ba, tignan mo yung katabi mo, mukha bang merong testimonya yan? Yes, lahat po tayo. Kaya nga nandito ka, kaya nga born again Christian ka, may testimony ka. Yung testimony yun, anong ginagawa mo ron? And it's a question of stewardship. Yan ba ay ikikip mo sa sarili mo or ipapamahagi mo yan? And therefore, you are also called to preach, to proclaim. Magkaiba po yung evangelism at saka preaching. Preaching siguro is more formal, meron kang pulpito, meron kang platform. But evangelism is also preaching in a way, pero it's a more personal way of preaching. Now, I will end with this, no? As I call on the music team. Narinig nyo na po ba yung term na altar call? Altar call. Sino yung nakarinig na ng altar call? Wala, ako lang, no? Yun, merong isa ron, salamat. Yan, altar call. Kilala niyo po malamang si Billy Graham. No? Si Billy Graham, meron pang mapapanood na YouTube video ni Billy Graham. Si Billy Graham, during his time, nung buhay po siya, na pag nag-preach po yan, kaya niya pong punuin yung Philippine Arena. Mapupuno po yan, baka mag-overflow pa. Ganon po karami ang uma-attend sa mga sermon at preaching ni Billy Graham. Pero pagkatapos po ng sermon niya, no, ang gagawin niyan, magpapatawag yan. At sasabihin niya, kung hindi mo pa binibigay, no, if you have not given your heart to Jesus, let me take this opportunity to call you in front. Sasabihin ni Billy Graham, no, if you like to surrender your life to Jesus, huwag kang mahiya, kapatid, pumunta ka rito sa harap and we will pray for you. Let the Holy Spirit take over your heart. Yan po yung ginagawa ni Billy Graham. Altar call po yung tawag doon. Di ba? Tinatawag niya sa harap ng altar para pag-pray. Pero hindi po siya ang nag-imbento ng altar call. Noong 1800s, meron pong isang tao na ang pangalan ay Charles Finney. Siya po ay kilala bilang isa sa mga nagtaguyod po ng Pentecostal movement. Pero si Charles Finney, siya po yung kinekredit na nag-imbento po ng altar call, hindi po si Billy Graham. Kasi pagkatapos mag-sermon ni Charles Finney, magtatawag yan ng tao, o pumunta kayo dito sa harap, pagpe-pray namin kayo. So, mayroong mga taong pupunta sa harap, pagpe-pray niya, pero pagkatapos nun, ang gagawin ni Charles Finney, tatawagin niya isa-isa yun, no? Tatawagin niya sa isang, tapos na yung service, tatawagin niya sa isang kwarto yun, tapos papipirmahin niya. Pagkapirma nila, bibigyan niya ng sobre. Hindi po, no? Siguro nangyari yun nung nakarang eleksyon, no? Papipirmahan ka, tapos bibigyan ka ng sobre. Hindi po, no? Papipirmahin niya, kasi si Charles Finney, siya po ay isang tagapagtaguyod ng isang tinatawag na abolitionist movement. During the 1800s, lagana po sa Amerika ang slavery, no? Black slavery. Racial discrimination. Meron pong mga alipin. No? Nakakabili ka pa nga ng alipin during that time. At si Charles Finney ay against dito sa black slavery at gusto niyang maputol yun at matapos nun. At kaya niya pinapipirma. Sabi niya, makilahok kayo, makisama kayo, makikibaka tayo para matapos na tong black slavery dito sa ating bansa. So, ano po ba napansin ninyo? The altar call is a call to take action. Again, sabi ko, the greatest sermons result not in amen. The greatest sermons result in action. Mas masarap pong sigurong mag-respond tayo, ay, ang ganda ng sermon. Salamat sa sermon. I appreciate it. Pero
Anong ginawa mo? Anong nangyari? May action po bang nangyari? Were you desperate in your heart? And here, yung pong nakapakinig, no, they were cut to the heart. Talaga, ang bigat-bigat po ng puso nila. Oo nga, tama siya, tama si Peter. Si Jesus, siya nga yung Messiah na pinrapisay doon sa Old Testament. And they were cut to the heart. Anong gagawin namin? Siguro, iniisip mo, baka wala na akong magagawa. No? You're too far down with your sins. O kaya, wasak na yung buhay mo. O kaya, siguro, sinasabi mo, bata ka pa, marami ka pang plano sa buhay, it can wait. Pero alam mo, ang pagtawag po ng ating Panginoon, hindi po pwede magantay. Paano pagkatapos ng service na to? Paano? Hindi natin kontrolado, hindi po ako nananakot. Paano kung pagkatapos ng service na to, nasagasaan ka, sabi nga ni Pastor Lid, nasagasaan ka na magtataho, namatay. Yung magtataho, no? Pati ikaw, no? Hindi natin alam eh. At eto, meron ng tsansa para ibigay mo at isuko mo yung buhay mo sa Panginoon. Pero pinalampas po natin. Hanggang kailan po natin palalampasin ang tawag ng Panginoon. Now, I will end with this because this is a picture sa Ephesians chapter 6. Alam niyo po ba yung armor of God? Tignan mo yung katabi mo. Mukha bang may armor ba yan? No? Mukha naman. Mukha naman, di ba? Maganda lang ang suot niyan, pero merong spiritual armor yan. Kung ang katabi mo or mismo ikaw, tinatawag mo ang sarili mo na isang Kristiyano, meron kang armas o meron kang armor. Tignan niyo po dito yung armor. No? Merong helmet of salvation, Ephesians chapter 6 verse 17, belt of truth, 6:14, shield of faith, 6:16, breastplate of righteousness, feet of peace. Pero I'd like to point you to the sword of the Spirit, Ephesians chapter 6 verse 17. Alam niyo po si Peter, kanina sabi ko, no, si Peter magiging chef kung buhay siya ngayon. Tatandaan niyo po ba, no? Si Jesus, bago po siya dakpin, tapos may crucify sa cross, ano po nangyari? Pinagkanulo siya ni Judas. Tapos eto na yung mga hukbo, mga Roman soldiers, papalapit na. Anong ginawa ni Peter nung nakita niya? Kumuha siya ng fillet knife. Anong ginawa niya? Tinapyas niya yung tenga ng isang eunuch ba, no? Tinapyas niya. Tapos sabi ni Jesus, no, kinuha niya yung tenga nung naputol yung tenga eh. Tapos sabi niya, ano ka ba, Peter? Tapos kinabit uli kumuha siya ng super glue, tapos kinabit niya uli, di ba? Hindi. Doon po makikita natin, no, kung gaano kapangyarihan si Jesus Christ. No? Sabi niya, ano ka ba, Peter, hindi mo ba alam na isang tawag ko lang sa aking Ama sa langit, magpapadala siya dito ng legions. Legions, hindi mabilang na dami ng anghel. Pero anong ginawa ni Jesus? No? Nagtimpi siya, hindi niya hinayaan mangyari yun. Pero si Peter, no, ang galing, no? Talagang galing humiwa, no? Kaya nga, si Peter, ano po ba siya, mangingisda? Sa tingin ko, magaling mag-fillet fish yun. Magaling. Bakit ko po sinasabi ito? Hindi po para patawanin po kayo. Kasi si Peter, on the day of Pentecost, ano yung kanyang ginawa? Filled with the Holy Spirit, he preached the Word of God, he preached Jesus. Ano po nangyari? They were cut to the heart, nahiwa po yung kanilang puso. Anong ginamit niyang panghiwa? Sword of the Spirit. Lahat po tayo, bilang mga Kristiyano, nasa atin po ang armas na yan. Sword of the Spirit. Sword of the Spirit is the Word of God. Yung testimony mo, that's the sword of the Spirit. Anong gagawin mo dyan? Tatago mo yan o ipapamahagi mo yan? By the way, kaninang umaga, nag-preach ako to 10, pero hindi ko po sinare ito. No? Alam niyo po si Nabil Qureshi. Nabil Qureshi. Ito po sabi niya, no? The Christians that were around me wouldn't share the gospel with me. Si Nabil Qureshi po ay isang Muslim. Nagpunta po sa Amerika yan, tapos na-born again tong si Nabil Qureshi, pero natatandaan niya, nung siya po ay bago siya ma-born again, naghahanap siya, narinig niya itong si Jesus about the gospel, pero sabi niya, the Christians that were around me wouldn't share the gospel with me, and I never realized why.
Hindi ko maintindihan bakit napapaligiran ako ng mga Kristiyano dito sa universidad na nag-aral siya. Pero hindi ko maintindihan bakit ayaw nilang i-share yung gospel sa akin. Sabi niya, I concluded either they did not believe the gospel was true or if they believe it, wala silang pakialam kung ako ay pumunta sa impyerno. Nabil Qureshi, alam niyo po si Nabil Qureshi, naging apologist po yan. Napakagaling na scholar, pero alam niyo po, kinuha siya ng Diyos. Kasi nagka-cancer yan, namatay yan eh. You can even watch his video, yung last message niya, na nasa ospital siya. Pero until his dying breath, siya po ay sobrang filled by the Holy Spirit, filled with peace, looking forward to meeting our Creator. Huwag po nating hayaan na makarinig po tayo pagdating natin sa langit, no? Tayo po'y kakatok sa langit at sasabihin ni San Pedro, bakit kita papasukin dito? Ang gusto natin marinig yung inawit kanina ni Roshan, no? Well done. Yun po yung gusto nating marinig. Tama po ba? So again, sasabihin po ninyo, pastor, hindi naman ako preacher. Wala naman akong abilidad. Alam niyo po, ang Panginoon, hindi po siya naghahanap ng mga gifted people. Siya po ang gift. Hindi po siya naghahanap ng mga matatalinong tao dahil lahat ng bagay alam niya. Hindi po siya naghahanap ng mga popular na tao o maimpluwensyang tao dahil gusto niya ang atensyon ay nasa kanya. Ang hinahanap niya ay mga taong wasak, humbled, empty, simple, average people tulad mo, tulad po nating lahat. Yan po ang hinahanap ng Panginoon. And therefore, if you have a testimony, then you can proclaim the gospel to the lost. Therefore, with that thought, let me just pray for all of us. I'm not going to call an altar call, but I would like to pray for you. With heads bowed down and eyes closed, malamang, after hearing this message, baka tinatawag ka na ng Panginoon through the Holy Spirit. Pero anong pumipigil sa iyo, kapatid? Dadalawang isip ka pa dahil ang dahil pang gusto mangyari sa buhay o kaya na-overwhelm ka ng problema mo. Nawalan ka ng bahay, nawala yung pamilya mo, namatayan ka ng iyong pinakamamahal na anak or whoever. Nagdadalamhati ka ngayon. O kaya napakabata mo pa or ang dami mong ambisyon sa buhay. Ang dami mo pang gustong gawin. O kaya sobrang wasak na ang iyong buhay. At iniisip mo, wala nang remedyo para sa akin. Lahat ng kasamaan yata nagawa ko na. Pero remember, mga minamahal, mga kapatid, remember in the cross, sino yung nakapako kasama ni Jesus? Isang kriminal, mamamatay tao. Anong kahilingan niya kay Jesus? Sabi niya, Lord, pag akyat mo sa iyong kaharian, remember me. Alam mo, higit pa ron ang ginawa ni Jesus. Hindi niya lamang nire-remember yung taong yun, kundi sabi niya, this day, sa araw na ito, you will be with me in paradise. It's not what He did in the past. Dahil wala naman siyang pagmamalaki. Pero nandun, tinatawag ka. Kapatid, right now, what's keeping you from surrendering your life to Jesus? Surrendering now. This is a golden opportunity para gawin mo yung kapatid. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Huwag ka nang magatubili. Heavenly Father, I pray for all these people who have heard this message, that not only are we hearing an altar call to surrender our lives to you, but also remembering na yung good news, magandang balita na amin tinanggap, na meron kaming responsibilidad na ipamahagi ito sa mga hindi nakakakilala sa inyo. And right now, may you embolden everyone here, Lord God, to share the good news of the gospel. May you cover them with your grace. May you give them confidence in the words and utterance, Lord God, to proclaim that. And again, salamat po, Panginoon. This we ask in Jesus' name. Amen. Sige po, palakpakan po natin, Panginoon. Can I invite everyone also to stand up as we sing a final song of praise?
will go anywhere with you. I will go anywhere that you call me. I will go anywhere with you. Fear has lost its hold. You go before me. I will go anywhere with you. And when I gaze upon your face, before my lips can even pray, oh, let the word that you say be well done, my child, well done. Alright. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po, I believe that song is the appropriate response because that song is a song of action. Hindi lamang po, amen. Alam niyo po, si Peter, nag-preach po siya boldly. And the early believers also went house to house. Nag-house to house po sila doon. Alam niyo po, nangyari doon sa preaching ni Peter, na-cut to the heart sila, 3,000 po ang nadagdag. And everywhere they went, libo-libo po ang nadaragdag dun sa early church. Yes, some are called to preach publicly, but all are called to proclaim personally, to share the gospel wherever God places us. So preach. Not just sermons, but with conversations. Mag-evangelize po tayo, not just on stages, but in the communities, in our homes, in our workplaces, in the school. Preach. Preach, parang ito na yung huling araw mo. So with that thought, let me just pray. If you feel like raising your hands in the air as a sign of surrender to the Holy Spirit and also a sign of humility and welcome. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make His face shine on you. May the Lord give you peace and comfort you in this time, in your time of need, and may that peace continue to abide in you all the days of your life. Again, salamat po, Panginoon, for all these people. May they take action after hearing this message. May you give them boldness, confidence, Lord God, to proclaim your majesty, especially to the lost. And in the end, Lord God, naway marinig po namin, well done, my child. Salamat po, Panginoon. And we desire nothing here but to give glory to your name. That's our prayer. In Jesus' mighty name we pray. And everyone said, Amen and Amen. Palakpan po natin ang Panginoon. And again, tapos na po ang ating service. Magandang gabi po sa inyo. If you need any prayers, nandito po ako sa harap, ready to pray for you. God bless you. Thank you for listening to Victory Baliwag Podcast. Follow us at Victory Baliwag on Facebook and YouTube for more details as we honor God and make disciples.